Okay, good afternoon or good morning, students. So for today, we're going to discuss yung mga Haskell data types. So I believe we have already familiarized ourselves sa iba't ibang programming languages like the usual C++, the Java, and JavaScript, something like that. Now we're going to talk about a kind of functional programming language, which is the Haskell naman. And of course, specifically, we're going to talk about data types sa Haskell or yung types sa Haskell. Mamaya, paliwanag ko lang mabilis or maikse. So, again, in a nutshell, pag sabi nating data type, this is the, obviously, type of data that we're going to use. Example, kung tayo ay gagamit ng number, of course, bilang mga C++ at Java students, kilala natin na kapag number ay int, di ba? And kapag may point, kadalasan ganyan di ba? Pagka number, int. Pag may point, float. So, yan yung mga klase na pag-usapan natin ngayon. Napakaikli lang, napakadali lang. Of course, siguro sa ibang programming languages, like yung mga na-introduce na nga sa atin, ano to? When we say character, isang letter. When we say string, isang word. Pero obviously, I believe na ano na natin yan, nadaanan na natin na a character or sorry, a string is a series of characters. Ibig sabihin, ang isang string ay nakapila na character. Ganun siya. Okay? So punta natin. Next. So sa Haskell, we have already tackled ang ilan sa mga functional points or yung sabihin na nating mga description ng Haskell. Of course, it is functional kasi nga ang Haskell is a kind of functional programming language. Nakalagay dito, we instruct sa conventional programming language, we instruct the compiler a series of tasks which is nothing but telling your computer what to do and how to do. So, namulat ang ating mga mata sa example sa C++ nga na meron akong number, tas add mo to. Diba? Sum. Diba? I have this A, I have this B, and then put C as the sum of A and B. Ganyan eh. So sa Haskell, we tell our computer what it is. Bakit? Talon ako ng konti Ano ba? Bakit what it is? Kasi ang Haskell is modularity or modular. Pag sabing modular, ito is nothing but a series of functions. So, I remember sa aking masteral, my professor said na kasi gumawa ako ng code, di ba? Gumawa ako ng code using Prolog and then merong main function. Tapos ang isa sa, okay naman, tinanggap naman ni ma'am yung aking gawa. Pero ang isa sa kanya mga payo is if I can rewrite the code without the main. Kasi the Prolog and the Haskell shares a similarity when it comes to their modularity na gumagawa ka ng process. Parang ganun. Gumagawa ka ng process. Kaya nga dito sa taas, in Haskell, we will tell our computer what it is. Diba? Those are the functions or the modules. Okay? Unlike doon sa ating kinamulatan na step by step, structural, gagawin mo to, gagawin mo to, gagawin mo to. Okay? Next is the laziness or yung tinatawag na lazy evaluation. Ibig sabihin, gagawin lang ng Haskell ang isang linya kapag kailangan niyang gawin. Ganun lang. So, siguro when it comes to complexity, maganda. Kasi ibig sabihin, you're going to execute a code kapag napunta mo na. Di ba? We will cross the bridge when we get there. Ika nga. And then, last is maintainability. Sabi nga, because Haskell is modular, sabihin, mas madaling i-maintain in a sense na kapag may mali ka sa isang module, yung module lang na yun ang babaguhin mo. O, di ba? Ganun lang. And, bakit ko hinuli? Kahit na siya yung pang-apat. Kaya ko siya hinuli because our topic for today is yung napakaikli nga na types or data types sa Haskell. And, ayon sa ating definition, ah, ang Haskell, Tagalogin ko na, ang Haskell is explicit. Ibig sabihin, alam niya kung anong gagawin sa code mo.
Kaya nga, 'di ba, ang ginagawa nga sa Haskell or sa Prolog, modular. Gagawin niya lang kapag kailangan gawin. Pag usapang data type naman, kikilalanin niya na lang or lalagyan niya na lang ng type kapag gagamitin niya na or kapag nandoon na siya. Kumbaga parang alam niya na okay, itong x na ito, this is an integer kasi ang pagkakagamit sa kanya int. Ganun ang isa sa kapangyarihan ng ng Haskell. Okay? Now, I'm going to introduce yung mga basic, of course, and as we go on sa ating semester, we will use the knowledge natin sa data types in conjunction sa iba pa, for example, sa functions, ganyan, para mas mapadali yung ating pag-aaral. Now, let's go. Ito na yung sinasabi kong types. In Haskell, every statement is considered as a mathematical expression, and the category of this expression is called as a type. Type is the data type of the expression used at compile time. So ito yung sinasabi ko kanina, na kapag inaalam na niya kung anong gagawin, dun niya na lang masasabi na, okay, this one is integer, this one is float, this one is character. Yun. So types, dun niya i-assign yung types. So punta natin yung napaka-basic or super basic na mga data types natin. I believe we have the familiarity. So I will show you na lang yung pagkakagamit. Okay. So I have here the int and the integer. So meron tayo diyang definition. Pero in a nutshell, in layman's term, pansinin nyo na lang. Kapag int, maikli lang. Kapag integer, buong word mahaba. Paano yun? Ano ibig sabihin nun? So, pansinin nyo dito sa ating definition, int is mayroong range. So, ano ba tong range natin? This is hundreds, thousands, millions. Oh, so abot ka ng 2 billion. Sa int, sa integer naman, not bounded by any number. Hence, an integer can be of any length without limitation. So, yan ang pagkakaalala, di ba? Kapag int, dahil maikli lang, bounded. Nasa 2 billion ka. Both positive and negative, x and y. Sorry, x, magkabilang dulo ng x coordinate. Kapag integer naman, ang linaw-linaw, not bounded by any number, hence an integer can be of any length without limitation. So, bigyan ko kayo ng sample. Meron akong ready dito na maikli lang. So, I have here, this one. So, for integer tsaka for int tsaka and integer. So, run ko tong nasa taas Wait lang, i-comment ko lang to sa Google. Saan ba? Mamaya pakita ko sa inyo yung overall na yan. Those are the, sabihin na natin yung kung paano ginamit ng sabay-sabay. Ganun lang. Ganun lang kasimple. Okay, so let's execute muna this block of code This block of code. Okay. So, linaw. So, meron akong function f-type at ang ginagawa ng function is depende sa kung ano yung sasabihin mong gagawin niya. So, for example, meron tayo dito f-type. So, ang f-type ay integer function siya, natatanggap ng dalawang integer. Okay, so again, as we go on sa ating semester, we will delve deeper pa sa functioning. So, ganoon na lang. I have this function f-type which will behave depende sa kung anong ilalagay mo sa kanya. Okay, now, sabi dito ang f-type tumatanggap ng dalawa, x and y. Tapos ang gagawin mo sa x is square, ba? Tatimes mo sa sarili niya sa square. And ang gagawin mo sa y is another square. So, dito we have the main. Gamit ako ng main para mas madali. We have the main and then we're going to print this is the x and this is the y. Di ba? Kanina nga, ang x will be the square and the y will be the square. So, we have 4 at saka 16. So, ang ipiprint ay 20.
Usapang integer yan ha. Usapang integer. Now, meron ako dito isa pa na block of code. Ito, this one. Okay. So, ay, sorry. I-comment ko lang to. So, that block of code naman, kung mapapansin nyo, medyo may kahabaan yung input sa X and yung input sa Y. Ang haba. Diba? So again, nandun pa rin tayo sa code. I have this F-type na ang data type ay integer na natanggap ng dalawang integer. Totoo naman, di ba? Integer to, integer din to. At ganun pa rin. Whatever the X is, ayan ang X. Whatever the X is A square. And whatever the Y is, ito naman ang Y, E square. I-run natin. Let's execute. Uy, nasa negative. Eh, I mean, I'm not going to use calculator, but obviously we have this mathematical rule na positive times positive is equal to positive. So kung positive to, tapos positive din to, this one, edi dapat ang sagot dyan, positive. Tapos i-add mo pa nga sila eh. So, how is it na nag-negative siya? So in a sense, ito yung error na out of bounds. Okay? Bakit? Sabi ko nga sa inyo, kapag int, maliit lang and bounded siya. Ulitin ko paalala ko. Pakita ko na. Ang integer is merong boundary na nasa 2 billion. Okay? Sa 2 billion tignan mo nga yung input natin dito. Diyan pa lang sa Y sobra-sobra ka na. So, mas maganda na wag int ang gamitin. Kasi ang int merong boundary na 2 billion. Kaysa naman paliitin mo yung input mo, hindi pa pwede yun. Galing sa user yan eh. So, ang gawin mo na lang dito is you change the data type ng mga functions and ng mga variables. And let's try. So, ito na siya. So, obviously, that is lagpas-lagpas sa billion place, billion trillion places. And it has been successfully added, di ba? Produced and added, di ba? This is the product eh. It has been successfully produced and then added for the sum. Because sakop na siya, hindi na siya natatama ng error na out of bounds. Okay, so yun ang pinagkaiba ng int and integer. Of course, sa ating level, bachelor and the masteral, I believe ang pwede natin gamitin so far is the int. Of course, tipid sa space, tipid sa memory, and yung tinatawag natin sa data structure na time and space complexity. Sa integer na lang tayo. Diba? Hopefully, you have understood. Let's move on sa dalawang magka-partner na naman. Partner yan eh. Yung dalawang magka-partner is the float and the double. Ito yung sinasabi ko kanina nung tayo ay na-familiarize sa mga data types. Pagka sinabing, ganito pa nga yan eh. Pag sinabing number, integer. Pag may point, float. Pares lang naman number yun. I'm sorry I'm being logical Pares lang number yun eh. So parang pag number, int. Pag may point, float. Mas maganda na kapag whole number, int. O kaya counting number, that is the int or the integer. Diba? Whole number siya eh. And kapag merong decimal, or merong hindi siya counting, di ba? Hindi naman talaga counting eh. Isang ka nakita nagbilang 1, 1.1, 1.2. Wala magbilang ng gano'n, di ba? 1, 2, 3, 4. So since hindi siya counting number and it has a decimal value na kasunod, yun ang float naman or the double. Of course, we have the distinction ng dalawa. Andito po siya. Basta tatandaan natin tinatama ko lang yung napagkasunduan na ba na ganyan na pag sinabing number int, tapos pag may decimal float, pares lang naman number yun. Okay, so, linawin natin kapag int or integer is whole number or counting number. Of course, you cannot count naman, di ba? Sinong masipag na magka-count ng ganito kahaba? But still, it is a counting number and of course, without the decimal place here, dito sa bandang dulo, dahil wala namang siyang point something, of course, it is a whole number.
Okay, now, let's focus na sa float and double. Nalinaw ko na. Float and double is yung my point. Pero ano pinagkaiba ng dalawa? Actually, nakalagay dito. So, yung float at double, parang int at integer. So, pag sinabi nating int, may boundary. Kapag integer, walang boundary. Titignan niyo yung aking hand gesture. Diba? Kapag int, maliit. Kapag integer, malaki. Same logic sa float and sa double. Parehas lang po silang nagmamanipulate ng numbers with decimal places. Irrational ba tawag doon? Irrational ba? Pakicorrect na ako sa mga math dyan. So, parehas silang nagmamanipulate ng may decimal place. Pero pinagkaiba nila, unang-una na is the representation and the storage. Of course, naglagay ako ng konting usage. For example, tingnan natin dito, single precision ng float, 32 bits representation, about 7 decimal places. Yan yung sinasabi ko. Ang isa sa pinagkaiba ng float and double is their presentation. Obviously, si float, ang float, 7 decimal places ang pwedeng sumunod sa kanya, about 7 decimal places. While the double, obviously, you're going to double from 32, it will become 64 bits, and the 7 decimal places will be doubled into almost 15. Kita nyo naman ang kanyang storage capacity. Float uses 4 bytes and the double uses 8 bytes. Diba? So we have the presentation and the storage. Yung pinagkaiba nila. Yung float, good for graphics. Bakit? Kasi alam naman natin na ang mga pictures or ang mga pixels rather is composed of byte representation. Diba yung RGB? Yun, medyo hopefully you are familiar with some of the topics ng computer vision, mga pixel or the picture element, mga square yan na merong RGB value. And of course, imbis na pataasin mo ang bawat kapangyarihan ng square na yan or ng pixel na yan, ang ginagawa na lang nila is tinataasan yung resolution. Sabihin, dinadamihan yung pixel. Di ba? Mas malinaw ang 1020 times 780. Tama ba? Mas malinaw yun kaysa sa 300 times 460. Correct me if I'm wrong sa aking mga resolutions. So, imbis na pataasin yung storage ng bawat pixel, ang pinapataas na lang nila is the number of pixels na involved sa isang graphic, sa isang image. I believe kapag kayo ay mapupunta sa topic na sabihin na natin ano yan, human-computer interaction, of course, the computer vision and image processing, pag-usapan natin yan, di ba? Yung mga yan, mga tungkol sa pixel-pixel. Good for graphics ang float because yung pagiging maliit niya ay napaka-handy when it comes to pixel manipulation. Of course, the double, nakalagay naman dito, is scientific notations. I believe you're familiar with the scientific notations na kapag, wait lang, I'm going to draw something. Pag ikaw ay naggawa na ito, di ba, 3 times 10, 4, di ba, ibig sabihin yan, usog ka ng 4 places pa kanan, 4, mula sa point. So, we have 3, tapos ito yung point mo, 1, 2, 3, 4. So, that will be 30,000. So, maliit pa yan ha. Maliit pa yan. Pero what I'm trying to say is, as we go on, lalo na yung mga applications natin na may kinalaman sa science, of course, scientific notations is very useful when it comes to the dimensions ng mga atoms, mga ganyan. Dimensions ng mga spaces between bacteria and everything. Ano yun, napakaliliit na values no. Napunta ako sa medyo may kaliitang values. Diba? Mga ganyang kaliliit yan. 0.00. Napakahaba. Tapos saka ka maglalagay ng mga significant values dito. Diba? 3, 4, 1. So on and so forth. So, imbis na ang ilagay mo is ganyan, of course, we're going to use double para mas ma-accommodate yung mga ganyang values involved. Okay. So again, the data types are very useful when you know when to use data types, di ba? Kung kailan mo gagamitin. Example. Example tayo.
I do have here another example ulit. Wait lang, let me comment this. Ha? Ayan. Ito, meron ako dito for float and for double. Ayan, no? So technically, okay, I'll show you something. So kung mapapansin ninyo, square, actually, ano to eh, square ko lang square, para talagang malaki. Kasi I'm going to show you double eh. I'm going to show you double. Kanyo same logic nung kanina natin. This is my X and this is my Y. Tapos ipapasok ko siya sa F-type at ang gagawin ng F-type is i-square sila. Win. X times X. Parang kanina. X times X. So let's try to run. Hindi. Square root na lang natin para mas maliit. Ulit-ulit. Okay. Para gumana. Okay. Ayan. So when we say double, kung papansinin nyo, okay, kung papansinin nyo, we have the point 2719 so on so forth. Ilan yan? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. So 11. Remember 11. Now I'm going to change something. Yung double, gawin natin float. Okay. Na. Tandaan nyo 8944.11 decimal places kapag double ang gamit Ayan no. 8944.11 decimal places. Let's try to run the code with the data type of float. Ayan. So lumiit. 271. Same pa rin siya 8944.271. Okay? So yun ang pinagkaiba ng float and double. Yung tinatawag na single and the double precision. Or in layman's term, ang float mas maliit ang kayang i-store the decimal places compared sa double na mas mahaba. So if you're going to ask me, Sir, ano po ba ang mas magandang gamitin? It depends on what kind of program are you're going to do. Kahit sa int tsaka sa integer, ganun din ang logic. You're going to create systems na medyo mathematical or numerical. May I suggest integer and the double. If you're going to, sabihin na natin, payroll system using Haskell, payroll lang naman, di ba? Ganun ba ka metikuloso ang inyong finance and accounting na gusto niya hanggang 15 decimal places? I believe hindi naman siguro. So if you're going to the payroll system, I believe the int and the float magandang combination Pero yung mga ano natin, yung sabihin na natin, ewan ko lang, yung mga applications natin sa NASA, yung mga nagpo-program sa NASA, yung mga nagpo-program tungkol sa mga universe and space and everything, they're talking about big numbers, di ba? Randomly big numbers. They're giving names para sa mga malalaking values di ba? For example, the parsec or the astronomical unit. I believe the astronomical unit is the space between the Earth and the Sun. And that is many, many numbers in kilometer. That is many, many numbers in centimeters, lalo na. So they are really utilizing or manipulating very large numbers. So kung mga ganun, para sa mga ganun ka mag-program, may suggest the integer and the double combination. Pero kung sakali lang na you're an office programmer, you're an IT developer sa isang kumpanya, I believe the int and the float is sufficient para sa finance, sa accounting, sa payroll, sa hours worked, di ba? So yun, be ano na lang, be good sa data gathering process ng SDLC. Di ba? Kasi ganoon din, pag gagawa ka ng system, data gathering muna. So ayusin mo yung mga tanungan para malaman mo kung anong data type gagamitin. But we're not finished. Meron pang dalawang super basic. The Boolean and the character.
Okay, so yung bool or yung Boolean data type, of course, dalawa lang yan. It can either be true or false bilang mga computer science student. 1 and 0, yes or no, up and down lang tayo. Diba? Wala tayong medyo true. Walang ganun, walang medyo false. Kailangan isang bagsak tayo, 1 and 0. Okay, so, example. Wait lang, let me, ah, and, purahin ko lang to. Ay, character pala yung na ano. Later yan, later. Dito tayo sa for Boolean. So, eto. Isa-isahin ko lang. So, I have there the main function and then I am declaring x as true. This one. And tinatanong, if x is very equal to false, sabihin talagang they are equally sa kanilang value. Sabihin, kapag ang laman ng x ay yung false mismo, you're going to put the string x matches with bool type. Pero kapag hindi naman x is equal to false, you're going to put the string x is not a bool type. Okay? Pwede yan eh, babagay mo. False. Tapos true. O yan. Testing. Yan. O diba? So, tama naman, initially, we have the x is equal to true. Tapos tinanong niya, kapag yung x is equal to false, labas mo false. Obviously, kapag hindi nag-true yan, labas mo true. Kaya siya andyan sa true. Okay. And lastly is the car. Of course, the car represents characters. Anything within a single quote is considered character. Yes. So let's go sa ating sample code. So let me put this sa comment. And let me uncomment this one. So this is our last example for our very basic na topic for today. Ayan. So let's explain. The F-type will behave as a character function. And then, ang linaw-linaw nakalagay dito, x is equal to capital K. So when we open the main, di ba? Kahit na nilagyan niya na ng V, medyo hindi natin ma-override in a sense because we have the local or the global declaration x is equal to K. But of course, andun pa rin tayo sa logic na character is supposedly a something that is within a single quote. Diba? So, ayun. So, okay siya. So, kapag sa string ka naman kasi, of course, a string is a data type on its own in a sense na string is a series of characters and we have a whole
lot of topic. Actually, isang main topic para sa string naman. So right now, I'm just going to introduce to you the basic data types or the types in Haskell, kung ano man yung ginagamit natin sa Haskell. So that's it. This is our summarization. Bool is true or false, two truth values. Character is the set of characters on the Latin keyboard. Basta dapat siya ay mag-isa lang within double quotes na, single quotes na magka-part. Double, set of double precision floating point numbers, and the float is single precision floating point numbers. I do hope na na-understand yung pinaliwanag ko kanina sa kanilang presentation, both sa storage and of course sa physical presentation. When I say storage, di ba, yung float is 32 and the double is 64. That's the storage presentation. The physical naman is of course float can have about 7 decimal places, while the double pwedeng mag 15 pa. Pakita ko nga kanina sa code. And the int, set of integers ranging from -2 raised to 31 to -2 raised to -2 raised to 31 to +2 raised to 31. And the integer, limited only by computer memory. Ibig sabihin, no, pwede mong ipagamit sa integer yung buong capacity ng memory ng computer mo. Para saan mo naman gagamitin yun? Anyway, yun po ang ating topic for today. And of course, as we go on sa ating SEM, we will be delving in deeper pa sa explicit format ng ating data types. Of course, on how you will use them sa functions. At kung paano nga ba ang Haskell ay sobrang marunong na when it comes to determining kung anong klaseng data type ang gagamitin niya. Okay, so yun lang. Maraming salamat sa pakikinig. And if you have any questions, you can send me a message. Thanks so much. Kita-kits tayo next meeting. Bye-bye.